Tahimik na binabago ng United States Marine Corps ang mga patakaran ng modernong digmaan gamit ang mabilis at handang puwersa para sa hinaharap na labanan. At sa puso ng pagbabagong iyon ay isang matapang na bagong konsepto, ang Lightning Carrier. Unang inilunsad ito sa ilalim ng Marines Force Design 2030 plan. Ginagawa ng platapormang ito ang Amphibious Assault Ship bilang mabilis at flexible na mini aircraft carrier. Puno ng stealth jet at dinisenyo para sa labanan sa mga isla ng Indo-Pacific. Kaya tingnan natin ang makabagong konseptong ito at kung paano nito binabago ang nakasanayan, lalo na sa Indo-Pacific na rehiyon. Simula ikalawang digmaang pandaigdig, ang United States Aircraft Carrier Fleet ang nagbigay daan dito maging tagapangalaga ng mundo. Nagbibigay ito ng kakaibang kakayahang magpakita ng lakas saan mang panig ng mundo. May sakay na hanggang 70 sa pinaka-advanced na fighter jet at suportado ng Carrier Strike Group na may destroyer, frigate at nuclear-capable na submarino. Ang United States ship, 11, ang Nimitz at Ford-class flat top, ang pinakamodernong lakas militar. Gayunpaman, napakamahal nito at inaabot ng maraming taon bago matapos, kahit hindi pa isama ang mga aberya at dagdag gastos. Ibig sabihin, hindi praktikal para sa United States na dagdagan agad ang produksyon ng Ford-class carrier. Lalo na't hindi pa nasubok sa labanan ang mga ito laban sa high-tech na missile at drone ng China. May agam-agam pa rin sa kahinaan ng mga tunggalian na ito sa korona ng United States Navy sa modernong labanan at kung kaya nilang makalapit ng sapat para maging epektibo. Dahil dito, naghahanap ang mga marino ng mas magaan na opsyon para sa carrier. Gayunpaman, tiyak na hindi lang ang papel ng carrier ang nais tugunan ng Force Design 2030 na plano. Nakatuon ang plano sa pag-upgrade ng lumang sistema, pagtanggal ng tangke at artilleriya, kapalit ng mas mobile at long-range na precision firepower. Binibigyang diin din nito ang mas mataas na mobility at lethality gamit ang mga sistemang tulad ng Nemesis anti-ship missiles, High Mobility Artillery Rocket System, Multiple Rocket Launch Systems, Gator Radar, MQ, Siam, Reaper drones, at iba pang advanced na sandata ng United States. Kakailanganin ang mga sistemang ito upang sapat na mapalakas ang mga bagong unit tulad ng Marine Littoral Regiments o Marine Littoral Regiments na iniangkop para sa labanan sa mga isla sa Pasipiko. Ang mga unit ay i-coordinate gamit ang Joint Kill Web na nag-uugnay ng sensors at shooters para sa mas mabilis na network warfare. Ang suporta sa distributed operations ay mangangailangan ng distributed logistics gamit ang Autonomous Resupply System gaya ng ALPV at Tactical Resupply Unmanned Aerial System. Kasabay ng prepositioned na asset para suportahan ang mga hiwa-hiwalay na unit, ang Lightning Carrier concept ay tumutugon dito at resulta ng Force Design 2000 at 30 na nagdidiin sa liksi, dispersal at presensya sa unahan. Matagal nang may fleet ng malalakas na amphibious assault ships ang United States para mapadali ang landing ng mga marinero at masuportahan sila gamit ang attack helicopter. Ginagamit muli ang America-class amphibious assault ships tulad ng United States Ship America at United States Ship Tripoli, pati ilang mas luma pang Wasp-class ships bilang maliliit na aircraft carrier sa Lightning Carrier concept. Kada barko ay may hanggang 20 F-35B Lightning 2 stealth fighters. Ang Lockheed Martin F-30 5B Lightning ay ang STOVL o Short Takeoff and Vertical Landing na version ng F-35 Lightning 2. Partikular na dinisenyo para sa operasyon sa carrier ng mga Marines at mga kaalyado na gumagamit ng mas maliliit na carrier o amphibious na barko. Bukod pa sa mga Marines, ginagamit ito ng British Royal Air Force at Navy, lalo na sa Queen Elizabeth-class aircraft carriers na Her Majesty's Ship Queen Elizabeth at Her Majesty's Ship Prince of Wales. Nag-a-assemble rin ang Italia ng F-35B sa ilalim ng lisensya at ginagamit ito sa Cover Aircraft Carrier at Trieste Amphibious Assault Ship. Habang ang Hapon ay nasa proseso ng pagkuha ng 42 F-35B upang gamitin sa kanilang Izumo class na mga destroyer na kasalukuyan ding inaayos para magsilbing mga light aircraft carrier. Ang F-35B ay may sukat na 500
at 12 talampakan ang haba, 35 talampakan ang lapad ng pakpak, at 100 at 43 talampakan ang taas. Pinapagana ito ng Pratt Whitney F100 at 35 Pratt at Whitney 600 na makina na may maximum thrust na 41,000 lbf sa hover mode. Kaya kayang lumipad ng jet. Mga kakayahan ng Stovall. Mayroon itong pinakamataas na bilis na humigit kumulang Mach 16 mga 1,000 at 200 milya bawat oras at combat radius na humigit kumulang 500 at 5 milya. Pinaperpekto ng Rolls-Royce shaft-driven lift fan system ang variant ng F-35 para sa carrier operations sa mas maliit na flat tops. Pinapayagan ng F-35B ang vertical o maikling takeoff gamit ang ski jump ramp. Ang F-35B ay inangkop din para sa shipborne rolling vertical landing, isang teknik na gumagamit ng forward airspeed para makabuo ng lift habang lumalapag sa barko. Ito ay nagpapahintulot sa eroplano na makalapag na may mas mabigat na timbang kumpara sa purong vertical landing, na mainam para sa mas maliliit na carrier na may maiikling runway. May natatanging control system, ang F-35B, para sa paglipat mula karaniwang paglipad tungo sa vertical na paglipad, tinatawag na Stovall Hook Control. Nilagyan din ito ng advanced avionics tulad ng ANAPG-81 Electronically Scanned Array Radar ANAAQ-37 Distributed Aperture System para sa babala sa misil at ANASQ 200 at 39 Barracuda Electronic Warfare System. Pinapalakas ng mga kakayahang ito ang situational awareness at survivability ng F-35B sa mga mapanganib na lugar, kaya't napakahalaga nito sa mga deployment ng hukbong dagat bilang pinagmumulan ng situational awareness at koordinasyon sa labanan. Pero hindi na kailangang sabihin, ang F-35B ay nag-aalok din ng napakalaking at mapanirang lakas. Dinisenyo ito para magdala ng 25mm GAU-22A rotary cannon, 4 na internal weapon base, at 6 na external hardpoints. Kaya ng mga bahay na ito magdala ng hanggang 18,000 pounds na armas, tulad ng Air Intercept Missile, 100 at 20 AMRAAM Air Intercept Missile, SHAM-X Sidewinder Air Intercept Missile, 100 at 32 ASRAAM at MBDA Meteor Block 4 Air-to-Air Missiles, Air-to-Ground Missile, 88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile Extended Range, Air-to-Ground Missile, 158 JASSM, Spear 3, at Air-to-Ground Missile, 170 J, Air-to-Ground Missile Air-to-Surface Missiles, Air-to-Ground Missile, 158 Sea Long-Range Anti-Ship Missiles, at iba't ibang uri ng bomba, kabilang ang Joint Direct Attack Munition Paveway Series, Air-to-Ground Missile, 154 JSO at maging ang B-61 Ministry of Defense, 12 nuclear gravity bomb. Bukod sa 5th generation fighters, kaya pa ring magdala ng Lightning carriers ng multi-purpose vessel, 22 B Ospreys cargo helicopter, 53 Sea Stallions. Ang orihinal na dahilan ng disenyo ng flight decks o anumang kombinasyon ng chopper at F-35Bs, kayang magsakay ng 1,000 at 800 marino at kagamitan ang America-class ships ng United States na may 800 at 44 na talampakang haba at 45,000 toneladang displacement. Ngunit kung ikukumpara sa 1,000 at 100 talampakan ang haba at 100,000 toneladang displacement, mas maliit talaga ang mga ito. Ibig sabihin, kaya pa rin nilang maging carrier bilang forward operating airbase. Nagbibigay ang Lightning carriers sa mga marino ng mas mabilis, flexible, at mas maliit na operational footprint kaysa sa mga traditional na carrier. Ang mas maliliit na barko ay pwedeng gumana sa mas maliliit na daungan, mababaw na tubig, at may kaunting suporta. Sa katunayan, kung ang isang carrier strike group ay binubuo ng hanggang 10 barko, ang isang amphibious ready group o amphibious ready group kung saan nag-ooperate ang Lightning carrier ay may 3 lang. Ang carrier, amphibious transport dock, at dock landing ship. Kapag pinagsama ang F-35 BS-4000 at 400 kataong Marine Expeditionary Unit, at mga kagamitan ng amphibious ready group, nagiging self-contained, forward-deployed na puwersang kayang tumugon sa banta
magpalakas ng outpost, o sumakop ng isla. Iyan ang mga misyon na inaasahan ng mga marino na sasalihan kapag nagkaroon ng digmaan sa China, Taiwan, at South China Sea. Nagtayo ang China ng maraming artificial na isla na may mga misil, fighter jet, at radar. Sabi ni General David Berger, dating commandant ng Marine Corps at lumikha ng Force Design 2,000 at 30 lumabas na sa dagat ang China. At marami silang long-range weapons. Ang mga artificial na isla na ito ay tiyak na magiging mga target ng mga Marines kung sakaling magkaroon ng digmaan. Malamang na atakihin o sakupin ng China ang United States o mga kaalyado nito ang mga base na nakakalat sa kahabaan ng unang at ikalawang hanay ng mga isla na nangangailangan sa mga Marines na palayain ang mga ito. Sa ganitong mga sitwasyon, napakahalaga ng bilis ng pagtugon. Mas malamang na mas kaunting oras ang kailangan para ilipat ang isang amphibious ready group kumpara sa isang buong strike carrier group. Sa katunayan, kung magkaroon ng malakihang digmaan, malamang naabala na ang mga carrier ng United States. Sa ganitong kaso, pwedeng agad buuin ang amphibious ready group bilang pansamantalang carrier group na tutugon sa emergency sa malayong isla. Maaaring magsama ang isang Lightning carrier ng Nimitz o Ford-class carrier na magdadagdag ng 20 fighter jets sa kanilang puwersa. Hindi na kailangang sabihin na malaking tulong ang pagiging versatile na ito para sa mga Marines habang nire-reconfigure nila ang kanilang sarili para sa expeditionary at advanced base operations. Kumpara sa mga counter-insurgency operations bago ang drone war on terror, may pinansyal ding benepisyo ang paggamit ng mas maliit na Lightning carriers sa mas delikadong operasyon ng Marines. Kumpara sa mahal na America-class amphibious assault ship, mahigit 3 bilyon bawat isa. Mas mura ng 4 na beses kumpara sa 13 bilyong Ford-class carrier. Hindi pa kasama rito ang gastos sa eroplano at iba pang gamit. Kaya kung may mawala, mas madaling tanggapin. Ayon kay General Berger, may mas mahalagang benepisyo ang Lightning carriers sa Marines. Ang pagiging hindi mahulaan. Pabor ako sa Lightning carrier dahil naniniwala akong dapat tayong maging hindi mahulaan sa taktika at operasyon. Sinabi niya ito sa kaganapan ng Amphibious Warship Industrial Base Coalition sa Capitol Hill noong 2020. Ipinapadala natin ang bawat Amphibious Ready Group, isang Marine Expeditionary Unit. Pareho lang ang ginagawa natin sa loob ng 20 taon, kailangan nating baguhin yon. Gusto mo bang makita ang isa sa malalaking deck na yon? Minsan may 2 squadron ng F-35. Sumunod naman puro multi-purpose vessel. 22 STS at isang Marine Expeditionary Unit na halos hati ang kombinasyon. Ganyan ka magiging hindi mahulaan. Paano mo ipagtatanggol ang sarili mo? Noon, konsepto pa lang ang Lightning Carrier at nabanggit ni Berger sa July 2000 at 20 Commandant's Planning Guidance ang potensyal nito batay sa Wasp-class landing helicopter dock ships at sa mas bagong America-class amphibious assault ships. Ngayon, natupad na ang potensyal na iyon. Sa ilang taon, magkakaroon ang United States ng 2 aktibong America-class carriers, United States S. America at United States S. Tripoli, at isang Wasp-class na barko, ang United States S. Bataan, na nasa dock matapos ma-upgrade para magdala ng F-35Bs sa Mayo 2000 at 25 ipinadala ang United States Ship Tripoli sa Sasebo, Japan bilang kapalit ng United States Ship America sa pag-ikot ng puwersa sa Pasipiko. Noong huling bahagi ng Nobyembre, nagpakita ang F-35B night flight operations mula Tripoli sa ika-7 Fleet kung paano nagiging maliit na aircraft carrier ang amphibious assault ship sa Indo-Pacific. Sa taktikal na aspeto, pinapahirap ng night flight operation sa kalaban ang pagsubaybay at paghula sa mga sortie at deck cycle. Ang sensor at networking ng F-35B ay ginagawang strike platform at airborne node ito. Nagbibigay ng targeting data sa ibang naval at joint systems. Ibig sabihin, lampas pa sa papel nito bilang kinetic na sandata. Pinapalakas ng F-35B ang kill web ng United States military sa pagkuha at pagpapadala ng real-time targeting data sa mga Aegis destroyer, submarino at land-based na armas tulad ng HIMARS at M270.
Kung ikukumpara sa isang nuclear aircraft carrier, ang mas compact na katawan ng United States Ship Tripoli ay nangangahulugan na maaari nitong ikalat ang mga high-value na air asset sa mas malawak na bahagi ng dagat na nagpapababa ng konsentrasyon ng panganib at nagbibigay daan sa distributed maritime operations. Ang vertical take-off ng F-35B ay nagpapataas ng sortie rates mula sa mas maikling deck kahit sa masikip na dagat o limitadong operasyon ng carrier. Sa madaling salita, flexible ang amphibious ship para sa close air support, maritime strikes, at air defense sa pinagtatalunang baybayin. Isang gabi lang na sortie ng F-35B ay pwedeng magbago ng labanan sa dagat sa pagbibigay ng mabilis at pinagsamang situational awareness sa mga pinagsamang puwersa sa buong teatro. May estratehikong epekto rin ang kakayahang magsagawa ng operasyon sa gabi. Nagpapakita ito sa China na kayang dagdagan ng United States ang mga deck na pwedeng gamitin ng 5th generation na eroplano malapit sa mga critical na maritime choke point at pinagtatalunang mga karagatan. Kabilang na ang silangan at timog dagat China. Pinapalakas nito ang pananakot sa kalaban dahil mas malaki, mobile, at mahirap targetin ang mga option ng air power kaysa umasa lang sa isang carrier strike group. Ang kakayahang maghanap ng F-35 cover anumang oras na gustuhin. Tinitiyak nito sa mga kaalyado gaya ng Hapon na hindi lang naroon ang United States Forces, kundi patuloy nilang pinapabuti ang kakayahan sa operasyon sa gabi kung kailangan. Sa panahon ng krisis sa paligid ng Taiwan o sa kahabaan ng unang island chain, ang isang lightning carrier na nakadeploy sa unahan at nagpapalipad ng F-35B sa gabi ay magbibigay ng mabilis, matatag at nababagay na kasangkapan para sa pagtaas ng tensyon, kontrol at tumpak na pag-atake nang hindi agad kinakailangang gamitin ang isang supercarrier para sa gawain. Pagsamahin mo lahat ng ito at madali mong maiintindihan kung bakit itinuturing ng mga Marines na napakahalagang sandata ang Lightning Carrier sa kanilang arsenal. Plano magkaroon ng 11 Lightning Carrier, 2 America-class at siyam na inayos na Wasp-class na barko. Papalitan ito ng mga bagong barkong America-class para palitan ang mga lumang Wasp-class. Sa kahit anong kaso, wala pa ring sandata na perpekto. At ang konsepto ng Lightning Carrier ay may ilang limitasyon. Para sa panimula, habang ang mga bagong barkong America-class na ginagawa ay talagang dinisenyo para suportahan ang F-35B mula umpisa, ang pag-convert ng mga kasalukuyang Wasp-class na barko ay isang komplikado at matagal na proseso. Ang conversion ng United States Ship Bataan ay inaasahang tatagal ng mahigit 600 araw. Ayon kay Kapitan Trace Head, Executive Officer ng barko, kailangan nilang baguhin ang flight deck bago mag-refurbishment. Sabi niya sa Business Insider noong Mayo 2024. Sabi pa niya, iba ang kuryenteng kailangan kumpara sa mga eroplano sa barko. Ang Wasp-class amphibious assault ship ay ginawa para sa Harrier, ang British vertical take-off and landing eroplano, at napatunayang mahalaga noong digmaan sa Iraq, 2003. Iba ang F-35B, mas mabigat, mas mainit, at mas komplikado. Kailangang patibayin ng husto ng mga inhinyero ang flight deck at tiyakin na kayang tiisin ng Bataan ang kakaibang vertical take-off process ng F-35B na naglalabas ng matinding init na maaaring makasira sa flight deck. Mas kaunti ang deck space ng Wasp-class ships para sa paradahan. Mas kaunti ang F-35B na maaaring iparada kaysa sa America-class na dinisenyo para bigyang diin ang abyasyon sa amphibious na barko ng United States. Tinanggal ng America-class ang well deck ng Wasp-class, kaya nagkaroon ng lugar para sa hanggang 20 F-35B kumpara sa 60 ng Wasp. Mas malaking hangar at mas maraming imbakan ng aviation fuel at bala ang idinagdag. Ginawang mas angkop ng mga pagbabagong ito para sa F-35 ang America-class, pero nawalan ito ng well deck. Hindi makakapagpalipad ng landing craft, air cushions o LCACs ang mga barko, na siyang makabagong version ng hovercraft or naval drones, hindi tulad ng naunang klase. Pero ang limitasyon ay para lang sa kasalukuyang America-class. Ang Block O, na kinabibilangan ng kasalukuyang Lightning Carriers, mga susunod na barko, gaya ng United States Ship Bougainville,
United States Ship Fallujah at naka-order na United States Ship Helmand Province ay gagawin ayon sa Block I sa standard na may well deck para maibalik ang flexibility sa full-spectrum amphibious operations at mapanatili ang aviation support. Kapansin-pansin ding mas mababa ang survivability ng mga Lightning carrier kaysa sa Nimitz at Ford-class super carrier. Dahil magkaiba ang mission profile, mas mababa ang survivability level. Level 2 ng amphibious assault ship kaysa aircraft carrier. Level 3, ang mga barko ay ginawa para sa Marine Corps operational maneuver mula dagat at ship to objective maneuver. Kailangan ng mga operasyong ito ng malalawak na espasyo, pati pasilyo at trampa, na walang fire curtains o pinto. Maaaring hadlangan nito ang mabilis na paggalaw ng mga marinero, sasakyan at kagamitan. Nangangailangan ito ng malaking kompromiso sa mas kaunting proteksyon sa hull at flight deck. Kaya mas mahina ang Lightning carriers sa matinding pinsala mula sa direktang tama o malapit na pagsabog. Pangalawang limitasyon. Kahit malaki, masyadong magaan ang 45,000 toneladang displacement ng America-class para sa mga eroplanong dala nito. Mahigit 45% ng oras sa apat sa pinakamahalagang dagat sa taktika sa mundo. Ayon sa pag-aaral ng Naval Sea Systems Command noong 1980, may alalahanin din sa kakulangan ng well deck sa block. Ang O models ay nangangahulugang kailangang mag-vertical replenishment ang F-35Bs sa pagitan ng sortie na posibleng magpabagal sa sortie rate at may tanong pa rin kung saan ilalagay ang dagdag na bala para sa 20 F-35Bes. Ayon kay retiradong kapitan ng United States Navy, Talbert Manvel, sa 1,200 at 23 United States Naval Institute artikulo, 20 F-35B strike. Mabilis mauubos ng mga fighter ang bala ng Amerika. Kaya saan ilalagay ang dagdag na bala? Hindi magandang itago ito sa hangar bay o imbakan ng sasakyan kung kulang sa espasyo. Gaano kadalas at katagal ang vertical replenishment nila? Sapat ba ang mga barko ng lohistika para sa resupply? Ayon sa plano ng Block 1 upgrade, tinutugunan na ang mga issue tulad ng pagbabalik ng well deck at dagdag na espasyo sa imbakan. Sigurado akong masusolusyonan ang ibang issue habang tumatagal at nadadagdagan ang karanasan. Hindi rin maiiwasan ang pagbabago. Sa ngayon, malaki ang naitutulong ng Lightning carrier sa pagpapalawak ng kakayahan ng United States na magpakita ng lakas. Ang mobility at flexibility nito ay nagbibigay ng mahalagang kalamangan sa tumitinding tensyon laban sa China. Mag-subscribe sa channel para sa mahahalagang balita sa hukbong dagat at militar sa buong mundo. Salamat sa panonood.